Napakaganda ng banig na hinahabi mo. Nagiging maganda ang ating tahanan dahil sa pagtutulungan nating lahat dito. Maraming salamat. Utang natin ang ating kapanatagan sa proteksyon ng ating datu. Lady Dian, natapos ko na ang aking paglilinis sa ating halaman. Sasama na ako sa iba upang samahan sila sa paglilinis at pagbabantay sa palasyo. Mag-iingat ka, Banaag, dahil ang ating mga timawa na mandirigma ang nagbibigay proteksyon sa ating seguridad. Ang lipunan noong panahong pre-colonial ay may malinaw na hierarkiya. Ang Maharlika ay kinabibilangan ng datu at ng kanyang pamilya na may pinakamataas na katayuan. Ang nasaraang digmaan sa Puok Pangingisdan ay dapat natin maisolba. Paano malalaman ng mga tao ang bagong batas na ito, Datuha? Naipapadala ko ang sigurad sa buong barangay. Ang datu ang pangunahing tagapagpatupad, tagagawa ng batas, hukom at pinuno militar. Tinutulungan siya ng lupon ng matatanda. Kapag ang mga batas ay naisulat at naipahayag, sinusunod ito ng lahat. Kahit magkakahiwalay at malaya ang mga barangay, minsan silang bumubuo ng pansamantalang konfederasyon para sa tulong at proteksyon. Magandang araw. Naglakbay ako mula sa kalapit na barangay. May dala akong mga porselana. Mukhang magaganda ang mga ito. Ano ang may aalok nyo? Palitan ngayon. Isang kasangkapan para sa isa't kalahati. Mukhang matitibay naman ang mga ito. Mahalaga at malawak ang kalakalan. Ang pangunahing sistema ay barter kung saan ang mga kalakal ay direktang ipinagpalit batay sa napagkasunduang halaga na kadalasan ay sinusukat gamit ang ginto, perlas o metal na gong. Nakabatay ang sistema na ito sa tiwala at pagkasundo ng dalawang panig. Ang ating mga ninuno ay may masalimuot at masiglang lipunan bago dumating ang mga mananakop na may mga sistema ng pamumuhay at pamamahala. Ang pag-unawa sa mayamang kasaysayan na ito ay nagbibigay daan upang pahalagahan ang katatagan at makulay na pamana ng mga Filipino.